From Mindanao to becoming one of the most talked about political voices online. Kilala niyo ba si Lovely Granada? Bakit siya kinakatakutan ng mga trolls at hinahangaan ng marami? Si Lovely Granada ay isang Filipino political vlogger mula Mindanao. Lumaki siya sa environment ng public discourse dahil anak siya ng isang radio commentator. Kaya hindi na bago sa kanya ang usaping panlipunan. May mga totoo, may mga nakahalong chismis. But, mas natatakot ako na yung mga ganitong klaseng tao ang manaig at ipapamana natin ang ganitong klaseng Pilipinas sa mga pamangkin natin, sa mga anak natin. Yun ang mas nakakatakot. Isa rin siyang devout Christian at madalas sinasabi niya na ang faith niya ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob para magsalita. Sa isang interview, nabanggit niya na may mga churchmates siya na spreading black propaganda and fake news. She called out and said na how can you profess your faith kung ganyan ang mga ginagawa niyo? Of our testimony in public. Pero nung nakita ko na, wow, these are serving brothers and sisters, mga anak ng elders namin sa church. They were posting, like, etong hour na to, magpo-post sila about sa mga meetings namin sa church, magpo-post ng biblical verses, and then the next hour, propaganda. Pro Duterte. Gina-justify yung extrajudicial killings. So talagang, wow, I cannot stand this. So, instead of calling them out sa comments, minsan kino-call out ko sila sa comments, but I had the feeling na, okay, sige, sa group chat na lang namin. Kinall out ko nicely actually, sabi ko, wala naman ako magagawa kung gusto niyo maging DDS. Pero, kung gusto niyo maging DDS, dapat DDS kayo all the way. Right. In public, DDS kayo all the way. Pero when you declare at the same time that, you love the Lord and you care for His testimony, then parang ang weird na ipagsabay kasi nasisira yung testimony ng Panginoon. Interestingly, hindi siya agad naging critic. Noong una, binigyan pa niya ng benefit of the doubt si former President Rodrigo Duterte. Pero nagbago ang lahat matapos ang controversial rape remarks nito. Yung bang nagjo-joke siya tungkol sa rape. So dito nagsimula ang pagiging vocal niya. Ang tunay na turning point na makita niya ang DDS trolls na minamak ang pagkamatay ng anak ng isang celebrity. Doon niya na-realize kung gaano ka-toxic ang online space and that pushed her to fight back. Kilala rin siya sa pagiging articulate at fluent in English. May mga critics na nagsasabing pa-smart lang daw siya, but supporters argue na isa lang siyang educated at aware na taxpayer na ginagamit ang boses niya para sa tama. Yes. Inside a political color, although I have to be very clear why I align myself with the pink movement, it's because I am very clear that being pink means you believe in transparency, accountability, and good governance, not just because you support Lenny. Because, there's a big difference between a Lenny supporter and a pink, although many, of course, all pink support Lenny, but not all those who support Lenny are actually pink. This is what I see. Like, if you support... Ngayon, ang content niya ay focused sa pag-debunk ng fake news at pag-challenge sa mga misinformation. Nakikipag-engage siya sa debates laban sa pro-Duterte content creators at hindi siya natatakot magsalita. Isa sa pinaka-viral niyang moves nang hamunin niya si Vice President Sara Duterte sa isang debate bilang karapatan niya raw bilang Filipino citizen at taxpayer. People tell me that, hey, you're so fearless. Actually, I'm not fearless. I actually fear a lot. Natatakot ako kasi may mga pinoprotektahan din ako. And sometimes I get this mini heart attack kapag alam mo yon, tinatag ako sa mga ganito, ganyan. Tapos may mga chismis na kung ano-ano. Alam mo yun, yung ginagamit yung past wounds mo. May mga totoo, may mga nakahalong chismis. So I've been making contents and I've been reacting to issues, right? So the DDS vloggers have been, telling me, oh, have a debate with me. They've been challenging me incessantly to have a debate with them, but I'm just
So, mag-isa lang ako. And then, marami sila. And, I have my job outside social media. So, I can't really have a debate with them one by one. So, I said, okay, I'm going to have Sara Duterte instead. Instead of you vloggers, I'm just going to face VP Sara Duterte. Para isahan na lang. So, Isa pang nakakabilib sa kanya ay hindi niya minomonetize ang kanyang political content. Gusto niyang ipakita na hindi niya ginagawa ito para sa pera, kundi para sa prinsipyo. Pero syempre, hindi madali ang ganitong path. Nakakaranas siya ng matinding backlash at pati death threats, pero tuloy pa rin siya dahil sa paniniwala at paninindigan niya. Yes. Not because, ayoko lang talaga siyang manalo, or because, I just want to go against a fellow Mindanaoan. Yeah. Kasi hindi ako naniniwala na dapat siya yung maging presidente eh. Kasi nagwawala siya online. Tapos, when you hear her talk, she doesn't make sense. So this Tinatawag siya ng mga supporters niya na kabugera, meaning matapang, witty, at kakaibang presence sa political scene. Para sa iba, siya ay fresh voice sa gitna ng traditional politics. So the question is, si Lovely Granada ba ay isang bagong mukha ng political accountability? O isa lang siya na controversial figure sa social media? Kayo, anong take nyo?